Hi Taurus, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Kunin mo lang kung anong message na para sa'yo. At paalala lang, ang mga message na to from universe is gabay lamang. Nakadepende yan kung paano mo ito i-apply sa sitwasyon mo. So para sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, pakihit po ang notification bell. At kung makaka-resonate ka, makaka-relate ka sa reading na ito, Taurus, paki-like, share, and comment na rin. So, Universe, ano ang paparating na message kay Taurus this week, July 13 to July 19, 2026. So, ulitin ko po, ito ay gabay lamang. Nasa inyo ang last say. May free will ka, so ikaw magdidesisyon. So, let's start. Taurus. Ang iyong overall energy, Ace of Wands, Challenge, the Moon. Ang iyong hidden energy, Five of Cups, past energy, Six of Cups, present energy, Ten of Cups, future, the Judgment, outcome, the Hierophant, and then ang iyong advice, Six of Swords. Ace of Wands, gusto mo ng new beginning, passionate new beginning. Yan yung energy mo ngayon, Taurus. Meron kang gustong umpisahan na magbibigay sa iyo ng excitement, whether ito ay relationship, partnership, trabaho man yan, business, o kung ano man tong karir na to. At yung energy mo is nandirito this week. Gustong-gusto mo itong gawin. Gustong-gusto mo umpisan. Whatever it is na nasa iyo yan. Let's clarify mamaya. And then the Moon. Ito yung mga bagay na hindi maliwanag sa iyo. At dahil hindi maliwanag sa iyo, nagkukos siya ng uncertainty. Kasi nga hindi mo alam eh. So, ando dun yung nagiging blockage sa iyo. Gusto mo ng new beginning pero meron kang hindi maliwanag sa iyo eh. Either ito yung isang sitwasyon na bukod dito na nagkakaroon ka ng challenge. So kung ano man to, wag mong isabay dito kasi ito is new beginning. And then ang inyong hidden energy, that's why sinabi ko Five of Cups, may nag-end. Kung ano man tong nag-end, whether love life, romantic relationship, marriage, o isang kaibigan, na wala na ngayon sa buhay mo, na nagkukos sa'yo ng pain, ando doon yung hidden energy mo. Kaya, ito yung challenge, the Moon. Nagkakaroon ka ng sadness. Let's say, hindi lang maliwanag sa'yo, kundi sadness talaga. And then, okay. Okay. Six of Cups, ito yung past energy mo. Ito yung may kinalaman sa memories or things from the past. Whether ito yun nga, relationship na nangyari, na nag-cause ng pain, heart pain. At yan ay regarding sa iyong past. Okay. And then, ang iyong present energy is Ten of Cups. Happiness. Hindi ko nakikitang ito yung nangyayari sa'yo. Pero ito yung gusto mo. That's why ito yung energy mo. Yes, may nawala, may nasayang, o whatever it is, relationship or partnership. Pero ang focus mo this week is, pa rin energy is, napaka-hopeful mo pa rin. Panibago. Na magbibigay sa'yo ng saya, magbibigay sa'yo ng inspirasyon. At sa tingin mo, magbibigay sa'yo ng happiness, dun ka. Kung ano man to, ando dun yung energy mo. So, let's say, ang gusto mo ngayon is masaya, di ba? Gusto mo malibang. So, syempre, pag gusto mong gawin yun, dahil itong focus mo, maglilibang ka, pupunta ka sa isang lugar. Maaaring mamamasyal ka kasama yung mga kaibigan mo. Or, magse-celebrate ka kasama yung pamilya mo. Dahil gusto mo lang maging masaya. And then, ang iyong in the future energy, the Judgment. Awakening. Kung ano man yung kailangan mong baguhin at iiwanan na kung ano yung dapat mong iwanan, dito ka magkakaroon ng liwanag.
dito mo marirealize kung ano ang dapat mong gawin o yung next step na magpapaliwanag sa'yo, magbibigay ng clarity. And then, ang iyong outcome, the Hierophant. Excuse me. Kung kailangan mo ng advice, whether isang mentor na magbibigay sa'yo para mag-heal, gawin mo. Kasi, may mga bagay na kailangan nating i-accept at kung sa tingin mo hindi mo kaya mag-isa para mag-heal, huwag ka mahiya. Isang kaibigan o isang kapatid na makikinig sa'yo, magbibigay ng advice sa'yo, manghingi ka ng tulong. Maaaring makatulong sila sa'yo. And then, ang advice is Six of Swords. Moving to calmer waters. Gusto mo lang ng payapa. Gusto mo ng peace of mind. In other words, gusto mo mag-heal. At yun yung ina-advise sa'yo ng universe. Healing. So, let's clarify. Pasensya na po, medyo makati ang aking lalamunan. So, universe, ano ang mga messages na paparating kay Taurus this week? Ace of Wands, clarify natin yan. The Moon. Kung ano man tong gusto mong umpisahan, excited ka kahit hindi mo alam. Unknown sa'yo, hindi ka familiar. Pero magte-take ka ng chance dito. Dahil sa tingin mo, kung ano man tong umpisahan mo, is magiging daan para mag-heal ka at malimutan mo unti-unti kung ano man tong nag-cause ng pain sa'yo. So, maganda yan kasi di ba may mga tao na pag may isang sitwasyon na mahalaga sa kanila na nag-cause ng pain na nag-end, nai-stuck sila at matagal makarecover. Matagal. May mga taong ganun eh. Hindi sila makapag-adjust agad. Pero sa'yo iba. Iba ka, Taurus. Parang ang iniisip mo rito is, okay, nangyari na yan at harapin ko yan ng buong tapang. At kung hindi ako kikilos, hindi ako magsisimula, ano mangyayari sa akin? Yun yung energy mo. So, kailangan mo gusto mo ng magbo-boost sa energy mo. At yun yung panibago. Hindi lahat ng tao ganyan ha. So, matapang si Taurus. The Moon, clarified by Queen of Cups. Okay. Etong si Queen of Cups, kung sino man tong binigyan mo is napaka-importante sa'yo. But since nag-cause ng pain, ang sakit syempre hindi mo mawawala yan. Pero unti-unti magkakaroon ka ng clarity. Kasi ito si Moon, yes, hindi nga anong sa'yo yung panibago. At the same time, in the end, yung pa rin yung kahit pa paano, di ba ang buwan, yes, Moon is sa gabi lang lumilitaw yan, ang buwan. Pero dahil sa kanya, nakakakita ka pa rin ng liwanag. Nagbibigay siya ng liwanag sa'yo. So, yun ang nakikita ko. Dahil si Queen of Cups, maaaring ang person mo o maybe you are dealing with itong Queen of Cups nito is very loving, very caring. Pwede rin ikaw to ha, na ibinigay mo lahat. Kasi ikaw yung pag nagmahal, buong ano yan, all the way, sabi nga ganun eh. Talagang ibubuhos mo. Ibibigay mo lahat. You give your all para sa taong mahal mo. And then, ang iyong hidden energy, Five of Cups. Oh my God. Alam mo, dinodouble niya lang, oh. Five of Cups can clarify ng Six of Cups. Ang iyong past is Six of Cups. Yes, ito ay regarding sa taong minahal mo ng lubusan. Nasabi ko nga binigay mo lahat. Effort, pagmamahal, lahat kung ano yung meron ka, ibinigay mo. Pero in the end, natapos din na nag-cause sa'yo ng pain. At hanggang ngayon, eto kahit na siguro hindi lang to recent past nangyari, pwedeng matagal na.
but still andirito pa rin. Siguro nagpatagal na, na inabot na ng 2 taon, 1 taon. Hindi lang to basta recent. Pero yung energy mo is nandirito pa rin na nagkukos sa'yo ng challenge sa pag-move forward. But still, andun ka pa rin, matapang ka. At times na nandun pa rin kung sino man tong involved sa'yo. Sabi ko nga, maybe you are dealing with Scorpio or you are dealing to Scorpio, water sign, Cancer, or Pisces. Oo, nandoon pa rin siya. Yung ala-ala, hindi nawawala. Yung mga masasayang ala-ala na pinag-sharean yung dalawa. Okay, 6 of Cups, i-clarify natin yan. Temperance. Okay, ito yung mga ala-ala na nagbigay sa'yo ng saya, sigla. Siyempre, pag in love ka, di ba? Pero since wala na sa'yo, temperance is, nagsisik ka ng balance. Kasi at times, nawawalan ka pa rin ng balance eh. Yes, nandoon yung energy mo na gusto mo ng panimula, pero syempre, ang tao, pagka broken-hearted dyan, kahit nangyari pa ng ilang taon, pag talagang tumatak sa puso mo, hindi agad-agad dyan nawawala. So, kahit na naglilibang ka, which is in the present time or present moment, ito yung energy mo. Gusto mo ng masaya. Gusto mo makipag-celebrate o pumunta sa iba-ibang lugar kasama ng pamilya mo o ng kaibigan mo. Pero may mga biglaang nalulungkot ka kasi sumasagi pa rin sa isip mo to. Na nagkakos pa rin sa'yo ng, yun nga, sadness. Kumbaga, very random siya. Kumbaga, ang saya mo ngayon, maya-maya, bigla kang malungkot. Yun yung nangyayari kasi nga, naaalala mo pa rin. Yun. Okay, and then 10 of Cups, i-clarify natin yan. Eight of Wands, action, fast-moving action. Okay, kung ano man tong gusto mong panibago, Taurus, aksyonan mo ng mabilisan. Kung gusto mo ng happiness, kailangan gawin mo. Kasi 8 of Wands is fast-moving action na magbibigay sa'yo ng success. So, kung in despair ka man o let's say broken-hearted ka sa ngayon o in the past na nagkukos pa rin na sa'yo ng faith, ito yung tinatawag na energy o binibigay sa'yo ng universe na panibagong pagkakataon. Kaya nga dito may judgment eh. Ito na yung self-awakening mo na kailangan mo ng isarado kung ano yung isarado, iwanan ng dapat iwanan, na hindi na nagbibigay sa'yo ng magandang energy. So, gawin mo yun ng mabilisan kung gusto mo mag-heal. Kasi ito nangyari na to, hindi lang to recent. Medyo matagal na. Okay? So, gusto mo ng panibago? Gawin mo na. Yun yung nandirito. Sa mga bara, yun yung energy na nakikita ko rito. Okay, the judgment. 7 of Wands. Yes. Ito na yung bagong Taurus na sa susunod, dahil nga nagkaroon ka na ng awakening, naging klaro na sa'yo, kung meron man paparating, romantic man yan na sitwasyon o partnership when it comes to career or sa isang community na kabibilangan mo in the future, ando dun na yung magkakaroon ka ng hindi ka ganun ka open. Kumbaga may boundaries na. Hindi ka ganun agad ma-fall. Kasi sa'yo, kailangan mo maging matibay. Hindi ka na ganun ka-agresibo when it comes to love. Magiging ka na. Meron ng, kumbaga, may pag-iingat na. Hindi na basta-basta. Kasi nadala ka na eh. Yun. Sorry. Kasi nagkaroon ka ng self-awakening. Okay. Di maganda naman kasi hindi naman, ang naman kasi is dahan-dahan. Ang pag-heal is dahan-dahan. Pero at least, alam mo na kung ano yung mga susunod mong hakbang. Na hindi mo dapat ibigay agad. Kasi di ba pag nagmamahal ka, kadalasan ganun naman. Pero this time, natuto ka na. Sa susunod na may darating.
The Hierophant can clarify, yes. Sabi ko nga, ang outcome is, kung ginakailangan mo ng advice o isang mentor, gawin mo yon. Pwedeng sa isang professional na mag-advise sa'yo. Or pwedeng kaibigan mo, best friend mo na sa tingin mo pwede mong pagkatiwalaan, ibigay yung mga informasyon na nag-cause ng pain sa'yo, o yung mga sikreto mo na pinagkakatiwalaan mo, gawin mo. Para itong burden, kasi 10 of Wands is burden, dala-dala mo, is ma-release unti-unti. So, habang nakikipag-usap ka sa taong sino man to na magbibigay ng advice sa'yo, isang malaking tulong yun na unti-unti naghihil ka. Kasi unti-unti na habang nagbibigay siya ng advice, tinatanggap mo yun. At yun yung nagdadala sa'yo ng healing. So, yung burden is unti-unti napapawi. Yung burden o bigat sa dibdib mo, nadala-dala mo hanggang ngayon. Okay, 6 of Swords. Ayan, kaya gusto mo ng healing. Pupunta ka sa tingin mo sitwasyon na magbibigay ng peace of mind para sa'yo. Or pwede magta-travel ka. Kasi 8 of Wands is also travel din yan. Gusto mo ng travel, diba? Gusto mo magsaya with your family, with your friends. Gawin mo, malaking tulong yan para makarecover. Yes, pwede rin. And then, Page of Pentacles. Yes, ang advice sa'yo ni Universe is, kung gusto mong maging payapa, mag-heal, gawin mo sa pamamagitan ng pagpo-focus sa mga bagay na magbibigay o magbuboost ng magandang o positive na energy sa'yo. O let's say, meron kang talent na ginagawa mo dati, pagsusulat, or mga skills na sa tingin mo is magbibigay sa'yo ng kaperahan. Doon mo i-focus yung pansin mo, yung energy mo. That's why gusto mo ng panibago, inspiration, yung passion mo, at ito nga yung nakikita ko. Yun daw yung gawin mo. Kasi positive yan. Yun yung way o isa sa way ng iyong healing. Dahil masakit yung nangyari sa'yo. Okay, Taurus. Ito ang last message ni Universe, ang Oracle card. Monster Cave. Choose love over fear in every moment, knowing that love is the highest vibration of all. Yes, love. Kung sino yung sa tingin mo magbibigay sa'yo ng love, dun ka. At ito rin is hindi lang sa love na makikita mo sa iba. Pwede rin tong self-love. At dun mo i-focus yung vibration mo. Yung iyong energy para mag-heal. So, Taurus, ito ang iyong reading. Sana nagustuhan mo. At see you ulit sa mga susunod pang reading. Bye!